gagawin, we need to start with the prayer. And to lead us sa prayer for this afternoon, tawagan po natin si Senior Marketing Director Shinli Sorbito. Ay, tita, SMD na agad. Oo, wala na yung atrasan. Sige pa. Claim na pa. Sir June? Yes. Ano mo ba sa ano mo? Or eto na yung sinend mo sa akin? Ayan na yan, ma'am. Okay. Good afternoon po sa lahat. Let us start our, let's pray po. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, Amen. My prayers about declaration of abundance prayer. Okay, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed the world. In Jesus' name, amen. 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 Okay. Amen. Amen. Thank you very much, Senior Marketing Director Shinli. Pwede ka na uling bumalik sa iyong pagta-transfer, isolation. Okay po. Ayan. Thank you, And tita. bago natin ipakilala ang ating ingat po, more strength to come as a frontliner. Salute po kami sa iyo. Salamat. And before we start, hingan din po natin muna ng short message ang ating CEO, si CEO Joey Villanueva. Sir CEO. Well, thank you very much sa Tita Tess. Siguro yung aking message mamaya na lang sa tapos pagka natapos na yung very inspiring message at presentation ni next SMD June. Thank you very much. Ayan, thank you, Sir CEO. And before we hear our speaker, tawagan ko na po ang ating Senior Marketing Director upang siya ay ipakilala, si Senior Marketing Director Jack Cañete. Ito, Jack, go ahead. Magandang hapon po sa lahat and magandang gabi sa mga taga-Pilipinas and sa ibang hindi pa alam yung location. Magandang araw po sa lahat. Alright, so ngayon we are fortunate na for the first time online, marinig natin ang isa sa ating mga marketing director na mag-share sa kanyang mga karanasan and as well as mag-educate sa atin or to educate us to start our finances, building it right, no, and building it strong. So ang ating speaker for today is native from Santa Cruz, Marinduque, and he is a father of 3. And he is a registered civil engineer and at the same time a registered environmental planner and a registered associate ASEAN engineer. Presently, he's holding 3 positions. No? He is the executive secretary of Philippine Institute of Civil Engineers in Riyadh, and he is also the general secretary of Philippine Institute of Environmental Planners Middle East chapter, and also our marketing director of International Marketing Group. So ladies and gentlemen, sit back, relax. I hope that at the end of the session, may matutunan tayo at may apply natin sa ating kanya-kanyang mga journey. And to give us to give us the floor sa ating speaker for today, please welcome Engineer Juanito Rica Hermoso. Palakpak kayo dyan. Palakpak naman. Hey. Alright. Yun. Magandang gabi po, magandang hapon. Ay, hindi ako makapagsalita.
pinapawis yung kamay ko, nakaka-nervous pala. Nakaka-nervous pala ito. Maraming salamat po at maraming salamat Sir Jack at ikaw yung aking naging tulay upang mabago ang aking pananaw tungkol sa kapirahan. Siyempre, salamat din kay ating CEO Joey, CEO Tess, kay Ma'am Shane na laging kasama namin sa araw-araw. Maraming salamat po. Kumusta po kayong lahat? Meron tayong 43 na nasa room ngayon. Na hindi ko man nakikita, ay alam kong nakikinig sa akin. Kumusta po kayong lahat? Tayo po ba ay nasa mabuting lagay? Nasa mabuting mga sa panahon ng pandemic ngayon ay tayo po ay gabayan. So, parang nakaka-nervous talaga. Kasi dati noong kami ako nakikipag-usap lang sa mga ka-deal ko sa Dr. Cafe o kaya ay sa Denti, 2 o 3 lang taong kausap ko. So, hindi pa ako nakapagsalita sa maraming tao. Hindi pa ako nagkasapagsalita sa ganitong alam kong maraming nakikinig sa akin. So, it is my first time. So, kung ano man ang yung sasabihin ko, kayo na ang bahalang umunawa. Dahil kahapon, napakagaling ng speaker natin kahapon. So, wala pa ako sa katiting. So, kung ano yung, basta't kung ano lang yung ipahahayon ko, maipararating ko sa inyo sa abot ng aking makakaya. First time na ganito ang gumawa ng ganito. Parang kailan lang nung kami ay nagumpisa dati, apat-apat lang kami na nagmi-meeting ng ganito. Kami apat, si Sir Jack, si Ma'am Shane, si Sir Philip, apat-apat lang kami nag-uusap. Pag minsan mag-i-invite kami, walang dumadating o may padating pa isa-isa lang. So ang hirap nung una nung kami nag-uumpisa. Tapos minsan sabi ni Sir Jack sa akin, sa Diyos susunduin kita. So hindi ko pa alam yung IMG noon. Sabi, Diyos susunduin kita. Sige sir, susundo. Sige, sama ako. So pagdating doon sa meeting, sabi, kuha kayo ng papel, may susulat, goal. Magsulat ng mga goal, anong goal mo sa buhay. Sige, sulat lang. So, pero hindi ko naintindihan kung ano yung pinag-uusapan namin. So wala akong alam kung ano yung mga pinag-uusapan namin. So balik. After 1 week or 3 days, balik ulit. O meeting tayo, sabi. O meeting ulit kami. Kung anong why mo sa buhay. So sulat lang sa buhay. Pero wala, hindi pumapasok sa loob ko kung ano ba yung pinag-uusapan namin. Tapos one time kami nasa kotse, uwi na kami. Sabi ni Ma'am Shane, Sir Jun, anong birthday mo? O, so susulat na yung birthday. Ano yung email mo? O sige, sulat din ang email address ko. Pagdating, Sir Jun, may marireceive ka sa email mo na yung pala may quote na ng Kaiser sa akin, so hindi ko alam. So sabi ko, sige, check ko lang. So, Kinotagad. so tingnan ko lang, so wala. Shotgun na. Tingnan ko lang. So meeting naman, Sir Jun, may meeting tayo. Sabi ni Sir Jack, sige, meeting. Pagdating ko doon, sabi, Ma'am Shane, kunin mo yung laptop ko. Sabi ni Sir Jack, mag-fill up na kayo. Fill upin mo na si Sir Jun. May pipill up na. So, hindi ko alam yung pipill up. Sige, fill up. O, saan? Tapos kailangan daw pirma. Pipirma. Hindi pa ako makapirma kasi sa laptop yung pipirma. No? Sige, pirma. O, so, ay, wala pa po akong pambayad. Wala pang sweldo. Hindi ako na magbabayad. Sabi ni Sir Jack, yan natin sa yung online. Aba, bibinayaran na ng aking online. So, sige lang. Okay, bayad. After 3 days, dumating na yung aking approval. So, pero kalaunan naman, natutunan ko rin kasi aral naman kami ng aral. So kasi ang tao naman kasi pag talagang gusto mong matuto, mag-aaral ka para matuto ka. So kahit tayo ay may edad na sa panahon ko ngayon, so kahit may edad, hindi naman inaano yan sa edad eh. Ang pag-aaral daw kasi ay walang tigil. So ang sabi nga, pag sa buhay natin, continuous learning, mag-aral. Kasi pag hindi ka na nag-aaral, patay ka na nun. Kaya sa buhay natin, continuous lang ang pag-aaral. So, kaya ngayon, kahit tayo ay may edad na, mag-aral tayo. Kaya ngayon, samahan ninyo akong mag-aral. So, ang ating pag-aaralan natin ay, ano nga ba si IMG?
Ano nga ba ang ibig sabihin ng IMG? Kasi baka biglang tanungin kayo, saan ba kayo galing? Meron po kaming may nag-invite sa akin sa Zoom, may meeting daw. So pag may meetingan daw ay IMG. Tapos sasabi, ano ba yung IMG? Ewan ko ba doon kung ano yung IMG? Parang scam? Parang mukhang scammer yung nagsasalita. Si Engineer June, parang mukhang scammer. So kaya kailangan ipaliwanag natin, ano nga ba si IMG? Si IMG ay International Marketing Group at siya nag-uopisina sa King Force Building sa Chino Roses Avenue sa Makati. Dating ang Pasong Tamo. Kung galing ka dyan sa Magallanes, may sasakyan dyan jeep. Papuntang Makati na mararaanan yung King Force Building. At meron din tayong mga branch offices sa IMG World Center. Meron tayo sa Cebu, may sa Davao, may sa Cagayan de Oro, sa Dubai, Singapore, Hong Kong, Macau, Europe, at dito sa Saudi Arabia, ang ating pinaka-opisina ay yung membro ng ating IMG. Habang dumadami ang IMG ng Riyadh, ng Saudi, dumadami ang opisina natin sa Saudi. So ano nga ba ang IMG? Ang IMG po ay ang pinakamabilis at lumagong financial services in the Philippines po ngayon. Ang layunin ay tulungan ang ating mga kapwa Pilipino na ma-achieve ang financial security upang makapag-build ng building financial foundation. So, at ang MG po ay nakipagkapit-bisig sa mga malalaking corporate industriya sa mga pananalapi. So, ang IMG po ay parang isang core company na may mga malalaki tayong company na ka-tie up na later on maipapaliwanag po natin ng isa-isa. So, ano ba ang mission ng IMG? Ang mission ng IMG ay tulungan ang lahat ng pamilyang Pilipino na abot ang financial na freedom. Na ang sabi nga, no family left behind. Walang iwanan. So dito sa IMG, magtutulungan tayo upang makamit natin ang financial freedom natin. At ano naman ang ating vision? Ang vision ng ating company. Ang vision ng company ay makagawa ng industriya na kung saan na tayo mga ordinaryong Pilipino ay kumita ng pera na dati ay sa mayayaman lang ang nakakagawa. Bringing the secret of the wealthy to all. Natutuklasin natin ano nga ba ang sekreto ng mga mayayaman. So ituturo sa IMG na yung dating mayayaman lang ang gumagawa na yumayaman. Kaya sabi nga, di ba may kasabihan na ang mayaman lalong yumayaman at yung mahirap ay lalong mahirap. Kasi ang tayo dito ipararating natin ang tamang kaalaman kung paano nga ba ang tamang impormasyon tungkol sa pera. At sabi nga, ang IMG daw po ay crusade o krusada upang gisingin ng mga Pilipino o kung paano ang mga taong gastador ay maging masino hanggang siyang maging negosyante. So tayo ay tuturuan kung paano ba ang ating pagwawaldas ng pera ay makontrol natin upang tayo ay makapag-ipon, makapag-impok at sa bandang huli, sa bandang hinaharap ay magi tayong mga negosyante. Dahil wala daw pong yumayaman sa pagiging empleyado. Di ba pag minsan makikita mo sa mga kapaligiran, kahit dito dyan sa bata, makikita mo matatanda na nagtatrabaho pa. So hindi natin masisisi dahil nga hindi pa sila namulat kung paano ba yung tamang pag-ipon habang nandito pa tayo sa Saudi. Sabi nga nung una, sabi ko nga sa mga kakausap ko, ang una ko lang tanong sa aking mga nakakausap doon sa pahayag ng itong IMG, ano ang after Saudi Arabia, what? So ganun lang sa tanong, ano ang ating gagawin na habang nandito pa tayo sa abroad, anong ginagawa nating paghahanda para kung sakali na tayo umuwi na sa Pilipinas, ano yung nag-aantay sa atin? Kaya habang tayo maaga, habang may panahon pa, dapat meron tayong preparasyon, meron tayong plano, ano ba yung ating uuwian sa Pilipinas. Nakaka-nervyos? May nakikinig ba? Yes.
So, ano ba? Yes, engineer. Okay. Alam ba ninyo ang rat rate cycle? So yung ikot lang ikot, di may makikita kayo sa perya, yung daga, ikot lang siya ng ikot, naghahanap, hindi maalam kung saan siya pupunta, ikot ng ikot hanggang walang katapusang ikot, pero hindi naman siya makalabas. So ganun din ang buhay natin na nagtatrabaho. Magtatrabaho, aantayin yung katapusan, pagdating ng sweldo, magbubunyi, hindi na muna uuwi ng bahay, diretso na sa bata. Doon pagdating sa bata, padala, pagpapadala, kung ano yung mga babayarin, bayaran kayo sa tubig, bayaran sa load, bayaran mo sa bakala. So, tapos bibili ka pa ng Giordano, bibili ka ng pen shop, bibili ka ng Caterpillar. Kasi po ako'y dati ganun. Ang aking sapatos ay Caterpillar o kaya ay Hush Puppies. Hindi ako nagsasapatos ng walang pangalan dati. Ang aking damit ay Giordano o kaya pen shop. Ang aking sinturon, Caterpillar. Ang aking bag, Caterpillar. Ang aking yung traveling bag ko, Caterpillar. Pero noon yun. So, nung tayo hindi pa gising kung ano mga dapat nating gawin. So noon wala tayong ipon. Walang ipon, may utang, sa bagay hanggang ngayon may utang pa ako, pero unti-unti na nababawasan yung utang. Tapos ganoon naman, malapit na ang aki, sasabihin mo, akinsi pa lang, sasabihin mo, ang tagal-tagal ng katapusan, matagal pa ng sweldo. So ganoon na dati naman sweldo, iikot, gaganon. Walang katapusan. Ilang bang taon na ba tayo dito sa Saudi? 10, 15 taon? Or more than? Pero wala pa ring ipon. Kasi nga ganun ang ating ginagawa. Hindi natin alam ano nga ba dapat ang tama na proseso o tamang dapat gawin para makaipon tayo. Kasi sasabihin ng iba, kasi maliit lang naman ang sweldo ko. Ako maliit din ang sweldo. Bakit ako'y nakakaabanti ng kaunti? Sa ngayon ang sweldo ko, 25% lang ng sweldo ko. Kulang pa sa pang-allowance, wala pa sa pamilya. Pero salamat sa IMG dahil yung aking nakukuha, nasabi nga ni Ma'am Johanna, salamat sa IMG at may sweldo ng agency. Sabi nga ni Ma'am Johanna, sa IMG buhay ang IMG kasi may dumadating tayo weekly na pera. Salamat sa IMG. Kahit 25% lang ang sweldo ko ngayon, nakakasustain sa akin pang araw-araw ng pangangailangan. So kaya ngayon, dapat mabago yung isip ang ating cycle. Mawala tayo sa rat race. Sabi nga yung mga common na ugali ng tao, sabi pag 20 years old pa lang, sabihin next time na lang, bata pa ako. So, tapos pagdating ng aalokin mo at tayo mag-aral tungkol sa financial education, sa mga 10 years old, sabi next time na lang, ikakasal na ako. So pagdating ng 40, next time na lang, high school na mga bata. Pagdating ng 50 years old, magastos, magkakalis pa ako, kaya hindi ko kaya pa mag-invest. Pagdating ng 60, gusto ko mag-invest, pero retired na ako. So ang kailangan natin dito ay time. Kailangan habang bata pa, meron tayong preparasyon. Pero although kahit tayo may edad na, hindi pa huli ang lahat. As long as tayo ay nag-uumpisa. Maliit o malaki na pag-uumpisa, yung mga maliit, pag pinagsama-sama ay lalaki. Wala yan sa edad, wala yan sa sweldo. Hindi ito sasabihin na maliit ang sweldo. Sabi, ang tinatanong ngayon ay, hindi kano kalaki ang sweldo mo. Kano kalaki ang naiipon mo. Kano kalaki yung nai-invest mo. So yun ang ating dapat pag-aralan. At yan ay ituturo ng IMG. Ituturo natin sa ating mga kasama kung paano nga man natin mapapalago ang ating pera. Sabi pa nga sa Senior Citizen Survey na 2% lang daw ang financial independence sa Pilipinas at 98% ang struggling. So sabi nga, yung mga 88% daw ay umaasa sa mga charity, sa mga PCSO, sa mga PAGCOR, pumupunta doon, pumipila, kahit hanggang tanghali nakapila doon. Sa ngayon, hindi sila makakapila dahil sarado. So, ganun. Tapos, mga matatanda na ay still 40% ang nagtatrabaho. So makikita mo naman na marami pa rin. Nakakapanlumo pag minsan. So na kahit may edad na nagtatrabaho, makikita mo sa mga balita ngayon na maraming umiiyak dahil kahit matatanda na nagtatrabaho, mayroong
nakita ko sa balita doon sa Philippines kahapon na mayroong nag-aano ng bangka, matandang babae, para lang magkapera siya na isusustain doon sa mga anak niya. So, ganun, matanda na, nag-atatrabaho pa. So, yung preparasyon, nung habang bata pa, hindi nakapag-prepare. Yung iba naman, nakatira sa mga anak, sa relatives. So, pag minsan, sabi nga nung anak ko, sabi sa misis ko, akong bahala sa inyo pag tanda daw namin, siyang bahala. Sabi ko sa misis ko, ay naniniwala ako doon sa anak mo, naniniwala ako. Ay yung kayang manugang mo, mahal ka. So hindi natin masasabi. So kaya kailangan dapat prepare tayo. Pag minsan dapat pag may edad ka na, ayaw mo ba noong ikaw ay pag-aagawan ng mga anak mo? At ikaw ay may naipon na pera para pag-sustain sa iyo. At pag kung ikaw na may walang ipon, napakasakit na marinig mo na pag minsan pinag-aawayan ka ng mga anak mo kung kanino ka susulok. Dahil kung wala kang pera, pag-aaway-awayan ka. Doon sa amin sa kapitbahay namin sa Quezon City, meron kaming kapitbahay na nakahiga yung tatay nila doon sa labas na inaanggi-anggihan na ng ulan. Kasi nga, nag-aaway yung mag-asawa. Dahil yung tatay nila, matanda na, nakahiga na lang dun sa harap, sa gilid ng bahay, sa may bintana. So, nakakaawa. So, sana, huwag tayong umabot sa mga ganong bagay. Na habang ngayon bata pa tayo, i-prepare natin kung ano ang dapat nating, napagdandanan natin, hindi tayo aasa sa mga anak natin na mayroong darating na pera, kahit tayo nakatigil na, mayroon tayong darating na pera para sa atin. Hindi tayo umaasa sa mga SSS. Ang SSS at GSIS, ako humulog sa SSS, nasa 200 months na ang aking hulog sa SSS. Nagtanong ako sa SSS kasi hindi ako nakahulog nitong January, February, March, kung pwede ko nang itigil. Ang makukuha ko lang daw ay 4,000 monthly ng aking pension. Sabi ko, bakit? Akala ko po 8,000 o kung 8,000 daw, maghuhulog pa uli ako ng 2,500 in 5 months. So, ihulog ko na lang siya sa mutual fund. Pas malaki pa ang tubo na anihin ko sa mutual fund. So, yun man. Meron akong SSS, 4,000 makukuha ko after nang ako mag-retire. So, pwede na din. So, kaya ngayon, habang aga pa tayo, mag-prepare. Kung ano nga ba dapat ating i-prepare para sa pagtanda natin, ay let the money work for us. So, naroon tayo sa challenging future. So, mayroong mga apat na major area na challenging future daw. So, ngayon kasi ay panahon ng do it yourself. Yung bang yung mga dating mga tao ang gumagawa, katulad ng sa mga pabrika, so, ang gumagawa na ngayon ay mga robot o kaya ay yung mga machine sa mga pag-book ng ticket sa eroplano. So, mga online na siya. Mga grocery, parang pagpa-deliver na lang, so di-deliver na siya. Tapos, salamat din sa may nagpa-deliver sa akin kahapon sa McDo. Wala akong ginagawa. Basta may tumawag, may tatawag. It is McDo. So, delivery, Big Mac. So, ayan. Wala ka. So, hindi ka nalalabas, hindi ka napipila, hindi ka makakubid ka pa sa labas. So, do it yourself. So, ikaw mga KMG, yung trabaho mo ngayon, di ka ba nangangamba? Na kung baka sa darating ang panahon ay palitan ka na ng makina. So, prepare. Prepare tayo. Hindi natin alam na bukas, makalawa, yung ating position pala ay makina na ang gagawa. So, prepare. So, isa pa yung mga, wala kang ang makina, napalitan ka na ng makina, wala ka ng trabaho, uuwi ka na, so tapos wala kang savings. So pag walang saving, lalaki ang utang mo. So paano na pag yung pagtanda kung hindi ka pa nakapag-prepare? Buhayin ka at humaba pa ang buhay mo, dumating ka ng 85 years old, ano yung bubuhay sa iyo kung wala kang trabaho? Ano yung bubuhay? Yung anak mo ang bubuhay sa iyo? Siyempre ang pang-anak mo may pamilya, may susuportahan ding pamilya. So kailangan mag-prepare. High cost living education. So yung taas ng ating mga ng tuition. Almost 10% ang tinataas ng tuition every year.
o kaya ay yung almost 45,000 one sem, or pag minsan pa tri-sem pa yan na 45,000 per sem. So, malaki. Kung hindi nakapag-prepare ang magulang para sa anak, ay mahirap. Sasabihin na, kuya, tigil ka muna, si ate muna ang mag-aaral kasi hindi natin kaya mag-aral. At yan po ay naranasan ko sa mismong sarili ko. Dahil dati nung una, ang high school ay may bayad pa ang high school noon, so hindi kami mapag-aral ng magulang na dahil kami dating mahirap na pamilya. So tumigil ako ng pag-aaral nung bago ako mag-high school. Nagtrabaho ako sa nightclub, pero hindi ako good dancer. Ang trabaho ko ay tagapatugtog ng plaka, yung malalaking plaka, yung mga Star on 45, yung mga 80s na Star on 45, ganun ang tugtog nun. So yun ang tinutugtog namin. After that, nung 12 years old ako noon, kasi bawal pa ang waiter na 12 years old, so nandun ako sa loob, tagapatugtog lang ako. So tapos nung the following year, nakapag-aral na ako, so aral sa araw, trabaho sa gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. So yun ang trabaho ko sa nightclub. Tapos nung medyo nagkaedad na ako, mga 14 years old na ako na yung bartender, ako na yung namimili, ako yung bahala doon sa mga supply ng nightclub. So pag minsan, ako na rin ang bahala doon sa mga babae. Joke. Tapos college, ganun din ako. Hindi ako makakapag-aral ng college kung hindi ako nagtatrabaho. So, ang ginawa ko, student assistant ako sa university, sa Enverga University, sa Lucena City, where kami pala ni Ma'am Ojing Usana, yung ating pinakamataas na ABC, ay magka-schoolmate kami. Siya ay concert singer din, ako ay production staff, ako yung taga-ilaw ng mga concert singer, kung kailan iilaw ang pula, ang green, kung sino yung iilawan, kung sino yung spotlight. So ngayon ko lang nalaman na naka-textmate ko si Ma'am Ujing. So yun, na maswerte. Tapos nanirahan ako sa kamag-anak ko na masama pa rin naman ang naging, parang hindi maganda ang naging paghahaba ako nakatira sa kamag-anak ko, na naririnig ko sa tiya ko na bakit daw mataas na pinag-aralan ko pa, wala naman akong pera. Wala naman kaming pera. Bakit naghahangad ako magtapos ng mataas na pinag-aralan? Wala naman kaming pera. Tapos pagkakain sila, sa kabilang dulo, mayroon silang, ang ulam nila ay menudo, ang ulam nila ay fried chicken. The other side, nandun ako sa kabilang dulo, ang ulam ko ay yung galunggong, yung tinigang na galunggong, o paksiw sa ibang salita, na yung maliliit na galunggong. So tinis ko yun kasi gusto kong makatapos ng pag-aaral. Gusto kong na balang araw ay aangat din naman ng kaunti ang buhay namin. Hindi ako pwedeng maligo araw-araw, kailangan twice or 3 times a week lang ako maligo. Hindi pwede akong mamlansya, kailangan once a week lang ako mamlansya. So ganun ang buhay ko habang ako nagtatapos ng pag-aaral. Kaya nga ito yung saving para sa education, kailangan ngayon pa lang dapat piniprepare na ng mga magulang. Kasi sabi nga, ang education daw ay responsibilidad ng ating mga magulang. Although hindi ko sinisisi ang mga magulang ko at kami mahirap, pero sa ngayon, dapat gawa tayo ng paraan, kung may paraan para pagdating ng panahon na magkakalis ng ating mga anak, kung mag-aaral ng mga anak natin, meron tayong naitabi. Sabi ko nga, iyayaw kong maranasan ng mga anak ko, kaya ako'y nagsisikap. Kahit hanggang ngayon, nagsisikap pa rin, nagtsatsaga, habang kaya pa ay nagtsatsaga. At salamat sa IMG, nabuksan yung isip ko kung paano nga ba dapat ang gawin para makapag-prepare na pagdabalang araw na pagdating ng mga anak ko, at salamat dahil tapos na yung 2 kong anak, isa na lang anak ko, at pagdating naman namin, na pagtanda namin ni Commander, mayroong magsusuporta sa amin na pagdating ng panahon. So, bukod pa doon, yung tagtaas ng mga bilihin. Di ba? Sa ngayon, napakataas ng bilihin.
Lalo na ngayon, after ng pandemic, siguradong tataas ang mga bilihin. Dahil ngayon, kung makikita mo, pati dito, tax dito sa Saudi, dati 5% lang ang tax ng Saudi, magiging 15% na ang dagdag sa mga bilihin. So, gano'ng kataas? Pero ang sweldo hindi tumataas, 25% lang ang sweldo eh. So, paano pa? Paano pa tayo makakaabante kung gano'n ang ating gagawin? Ang isa pa yung mga emergency. Hindi natin nakakalain ng emergency. Katulad ng pandemic ngayon, alam ba natin na mangyayari ito? So, prepare habang may panahon pa. Na tayo na pagdating ng panahon, meron tayong madudukot. Sabi nga nila, pag may tinanim, meron kang aanihin. Pag ikaw ay nagtanim ng kamatis, meron kang aanihin kamatis. Pag nagtanim ka ng munggo, ikaw ay munggo ang aanihin mo. Pero kamatis at munggo, isang anihan lang, tapos na. Panibago ka na naman ng punla. So kailangan magtanim ka ng matibay na pundasyon na itatanim mo. So ang katulad ng mahogany, ng mga mangga, ikaw kawayan. So magtatanim ka na ngayon at bibilang ka ng taon para mo anihin. So pagdating ng panahon naman, hitik sa bunga ang makukuha mo. Na pag hindi ka na magtatanim ulit, tuloy-tuloy na ang ani na makukuha mo. So ganyan yung pagtatanim. Katulad na ituturo natin ano nga ba yung panahon pag-i-invest. Kasi hindi naman nag-i-invest, mag-i-invest ka ngayong araw na ito, yung 1,000 mo, gusto mo bukas 10,000 na ang kita. So walang ganun. Kaya marami na scam. No offense doon sa mga na-scam. So ganun. Kasi ang mga Pilipino daw, hindi ko naman nila lahat ay greed. Gusto agad yumaman. Gusto agad kumita. So kailangan mo na, dapat bago ka pumasok sa isang bagay, pag-aralan mo, ano nga ba yung pinapasok ko? Alamin mo kung ano ang mga history ng pinapasok mo. So, kailangan natin, itong ginagawa ng IMG, naturuan tayo kung paano nga ba yung dapat na tamang proseso ng ating pagkayaman. So, sabi nga daw sa Amerika daw, kahit mayaman silang bansa, marami pa rin nagre-retire ng poor. So, hindi na tayo lalayo. Sa Pilipinas ay ganun din. So, yun, nakita. Sabihin naman nung makakita, yun, scam nga, ano nga yan eh, pyramid na naman ngayon kasi may mga hagdan-hagdan na pinakikita. Sabihin nga. So ipaliliwanag natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng ganyan. So ngayon, kasi sabi nga nila, ang kapalaran mo ay hindi mo dapat iaasa sa Saudi Arabia. Although nandito tayo, hindi natin iaasa ang kapalaran natin sa ating mga employer. Hindi natin iaasa ang ating kapalaran sa Pilipinas. Hindi natin iaasa ang ating kapalaran sa mga bangko, sa mga broker. Dapat mismong sa sarili natin, tayo sa ating mga kamay, tayo mismong sarili natin ang magdidesisyon kung ano nga ba dapat ang ating gagawin. Make money, gumawa tayo ng pera at habang tayo nagtatrabaho, gagawa tayo ng pera. Save money, para mag-impok ng part of your salary ay impok at accumulate, ilagay mo sa tamang institusyon. Paano ba lalago yung pera ko? At protect your money. Na ikaw mismo rin ang gagawa para protektahan mo ang sarili mo. Be your own money manager. So balang araw na yung inimpok mong pera ngayon, money work for you. So yun ang ating gagawin. At ito nga sinasabi natin, sabi nga ay pyramid, hindi po ito pyramid. Ito po ang, sabi nga nila, pag binigyan ka ng 1 milyon ngayong peso, anong gagawin mo sa 1 milyon? Kasi nga, ano po ang gagawin mo kung mayroon kang 1 milyon ngayon? Anong unang gagawin? Ako na lang sasagot. Hindi ko lang sasagot. So, halimbawa, sabi nga, pag mayroon daw 1 milyon, ang iba, ang ginagawa, i-invest sa condominium, bibili ng bahay, bibili ng kotse, bibili ng iba't ibang area, bibili ng alahas, bibili ng magpapariband, mga ganon. So, lahat kinalat niya ang pera niya na hindi niya alam kung saan ilalagay yung pera niya. Kung napanood niyo yung nanalo sa loto ng 14 million, 14 million, nakakuha yung isang empleyado ng 3 million sa loto. After 3 months, wala na yung pera niya, may utang pa. Kasi nga, hindi niya alam yung proper, ano yung paggagawa sa financial niya. Hindi niya alam wala siyang financial education kung paano niya mapapalago at mapuprotektahan yung pera niya. So,
Kaya dito sa atin sa IMG, tuturuan tayo kung paano natin palaguin ang pera natin. So in case, halimbawa, meron kang kondo, meron kang bahay, meron kang mga ari-arian, ay biglang may dumating ng emergency. Na mayroong nangyari sa kailangan mo ng 100,000. So anong gagawin mo? Ibebenta mo ba yung kondo mo ng pintuan lamang para makuha mo yung 100,000? O isang bintana? O isang kwarto ng ang iyong condominium para ma-sustain yung emergency mo? So hindi natin magbebenta ang kondo ng ganun. At hindi mo agad ng overnight mabibenta mo yung mga ari-arian mo. So mangungutang ka. Para lang doon sa emergency mo. So nagkapatong-patong na yung utang mo. So kaya halimbawa, may mangyari sa iyo at hindi man tawag na langin ay kunin ka ni Lord. So paano na yung investment mo? So mawawala ng investment mo. So ay kung hindi ka mang kunin agad ni Lord, halimbawa humaba ang buhay mo. So sino magpuprotekta sa iyo? Sino yung mag-sustain ng habang tandam at hindi ka naman nagtatrabaho? Ano yung magpuprotekta sa para mabuhay ka pa ng mahaba? Baka pagdating ng panahon na wala nang magpoprotekta sa atin. Nasa amin dati ang dasal natin ay humaba ang buhay natin. Pero baka pagdating ng panahon na wala na tayong pera, baka sabing, Lord, kunin mo na lang ako. So, huwag naman mangyari yung ganun. Kaya kailangan, sabi nga nila, ang lahat ng mga sa strong financial foundation, kailangan dapat strong yung ating foundation. Kahit pag gumagawa ng mga building, kailangan malaki ang ating pundasyon, kailangan strong ang ating matibay o malakas ang ating pundasyon ng ating ng ating bahay. So ganun din sa financial. So kailangan matibay tayo yung ating mga pamumuhay, kailangan matibay yung ating sandigan. Sabi nga nila, para nakasandal ka sa pader. Ganun dapat ang ating gagawin. So mga new world of feasibility, ngayon sa panahon daw ngayon natin ay new era, yung information na technology area. So na do it yourself na yun ngayon yung concept na ituro sa atin ng IMG na tayo ay ma-educate tungkol sa financial at habang tayo nagtuturo, tayo naman ay matututo at tayo ay nakaka-access sa mga malalaking kumpanya o malaking financial product services na ka-tie up ng IMG. Makaka-receive tayo ng mga training na magsusupport sa atin kung ano yung mga training na natuturuan tayo ng IMG at makakasipa tayo sa mga company na yon ng makasave tayo kung ano mga services na makukuha natin. At ang kagandahan pa nito, habang nag-aaral ka, natututo ka, nakakatulong ka sa kapwa mo sa ibang pamilya, kumikita ka pa. So saan ka pa? So kaya join na. So ito naman, paano daw magtrabaho ang pera? Nakita na ba ninyo yung mga X-carb na sinasabi? Ibig sabihin ay hindi ito ang ibig sabihin na yung mga X nyo na may mga carb pa. Ngayon ay bilbil na. Di ba? So ang buhay daw kasi natin, hindi naman basta bata, tatanda. Hindi naman daw basta ganun isang diretso Kailangan, habang maaga pa dapat dito pa, malaki pa yung iyong responsibility. Kasi itong line na ito na black, pababa, ito yung responsibility line. Ito naman yung green, ito yung money line. So habang bata ka pa, marami pa yung obligasyon mo, mayroon kang bagong anak, bagong kasal kayo, may bagong anak, may magpapaaral ng anak. So marami pang obligasyon na iyong ginagawa. So kailangan habang nandito ka sa panahong ito, ikaw din ay parang may kurong kang kaba. So may kaba ka, paano pag ako biglang nawala, ano yung magsusustain ng pamilya mo? Kaya habang ikay maaga pa, habang bata ka pa, kumuha ka dito ng insurance, life insurance, healthcare, na pag in case na may mangyari sa iyo, merong susuporta sa mga anak, sa pamilya mo, na hindi mawawala. So habang tumatagal, habang umaabante, tumataas yung money wealth mo, bumababa naman yung responsibilidad mo. So para pagdating ng panahon, pera na ang tumatrabaho sa iyo. Pagdating ng panahon, mababa na yung iyong responsibilidad, malaki naman yung naipon mo. So dito rin yung papasok yung sinasabing rule, 10-20 rule. Ibig sabihin, dapat meron kang 10 times of your income na makakapagprotekta
sa pamilya mo. Kung in case na may mangyari sa iyo, meron pa poprotekta sa pamilya mo na sa 10 times ng sweldo mo, dapat yun ang naka-invest mo. So ganun din halimbawa ikaw naman ay humaba ang buhay, meron ka dapat ang investment mo ay 20 times ng sweldo mo. So paano natin malalaman naman ano ba yung 20-20 rule? Meron tayong secret of the wealthy. Yung sinasabi na rule of 72. Ay ano naman yung rule of 72? Pwede bang rule of 71 yan? Rule of 70? Bakit 72? Yan po yung tawag ito, ginawa ng tawag ito ni Albert Einstein, yung rule of 72. Doon po sa amin sa environmental planner, meron din po kami sinasabi na doubling time yung 69 over R. Yun yung pag sinasabi, kailan madodouble ang population ng isang lugar. Yun yung sinasabing doubling time na 69 over R. Dito naman sa pagpapalago ng pera, ito yung sinasabing rule of 72 na habang lumalaki yung interest rate, lumalaki yung umiiksi yung panahon na madoble yung pera mo. Tulad natin dito sa halimbawa sa ang interest rate ay 4%. Ano yung mga 4% natin? Diba? Yung mga time deposit, yun yung mga 4%. So kailan madudubli ang pera mo doon sa mga time deposit? After 18 years, kasi 72 divided by 4 equals 18 years. So yung 100,000 mo, kung ilalagay mo sa mga time deposit, madudubli pa after 18 years. So pero meron pa namang mas mataas doon. Meron tayong halimbawa, interest rate ay 8%, yung 8% naman 72 divided by 8, 9 years. 9 years na madudubli ang pera mo. So meron tayong mga 8 years, yung mga bond, mga government bond, mga equity, yun yung mga 8%. So nadudubli naman dito yung pera mo ay every 9 years. Meron din naman tayong interest rate na 12%. So mga 12%, madudubli naman ang pera mo ay every 6 years. So kung makikita mo, pari-pareho ng taong sila nag-umpisa. 20 years old, ang kanilang ininvest ay 100,000. Pero pagdating ng 65 years old nila, pari-pareho na, pero tamang pagkakaiba. Yung mababa ang interest, yung 4%, 400,000. Yung 8%, 1,600,000. At yung 12%, 6,400,000. So, sabihin lang, bakit naman nagdudubli yan? Yan po yung sinasabing the power of compound interest yearly. So, ituturo din po natin dito yan sa IMG kung paano natin makukuha at paano ituturo kung saang institusyon tayo mag-invest. Ituturo po namin kung saan, hindi po ninyo i-invest ang pera sa akin, hindi i-invest sa IMG, i-invest mo na tamang institusyon na tinuturo ni IMG kung ano ba yung tamang institusyon na paglalagakan natin ng ating pera, ng ating investment. Para dating ng panahon ay malaki ang magbabalik sa atin. So far, meron na po ba naiintindihan o may laman naman po yung aking pinagdadaldal? Nandiyan po ba kayo? Tayo po pala 60 na. Lalo nakakatakot, 60 na pala tayo. Dati mga isa, dalawa lang kausap ko. Ngayon, ang dami-dami. So, dito lang po tayo. Ano nga daw ba yung mutual funds? So, yung mutual fund, ayun yung nagpupul ng pera na mayroong isang money manager na magpapalago ng pera natin. Meron po tayong separate na lecture, ano ba nga yung mga mutual fund? Kung paano palalagoy ang pera natin through mutual fund. Ganun nga sinasabi ko kanina dun sa may mga interest rate, ganun po ituturo. So, may mga series of seminar po tayo na ituturo kung paano ang pag-i-interest ng pera natin. Sabi nga ay with understanding and proper preparation, you can build your future in retirement. So, kailangan mag-prepare tayo. So, tuturo naman natin kung paano yung pagtamang pag-i-invest. So, ano naman po yung mga life insurance? So, yung mga life insurance, iba't ibang klase po ang mga life insurance. Mayroon tayong BUL, may term life, may whole life, universal life, variable life, index life. So ituturo din po namin sa atin ng
na sa atin kung saan dapat ang ating pagkuha ng mga insurance. Kasi may mga insurance na group insurance, kasi mga group insurance, yung mga insurance natin ng mga kumpanya na habang nagtatrabaho ka sa kumpanya, naka-insured ka. Pero once na umalis ka sa kumpanya, hindi ka na naka-insured. Yun yung mga group insurance. So kailangan, ang kunin natin, yung protektado tayo ngayon, na para pagdating ng panahon, diretso pa tayo kahit nasa Pilipinas na tayo at naka-retired na, meron pang magpuproteksyon sa atin. At meron din, tinuturuan din po tayo, paano nga ba ang pag-compute ng tamang insurance. Meron po tayong method, yung pag kino-compute yung ating yung utang, kino-compute yung ating income, kino-compute yung ating mga bayarin, at kino-compute pa din yung education ng mga anak natin. So pag kinuha natin yun, malalaman natin kung tayo ay properly insured o underinsured. Kaya tuturo din sa atin kung paano mag-insured. At tatanungin tayo ba insurable o uninsurable? Kasi kalimitan, ang mga naka-insured ay 10 years old to 60 years old. So, yun yung tamang pagkuha. So, kailangan habang bata pa mag-insured na. Kaya yung mga malapit na, at katulad ni Sir Roslim, ang birthday ay December, kumuha siya ng investment ay November. So, 60 years old siya ng 60, pasok. So, ganun. So, kailangan habang nasa bracket ka pa ng tamang pag-insured, ay mag-insured ka. So, yun ang dapat na pagdating ng panahon, protektado yung pamilya natin. So, ang insurance daw ay protect ng family natin. Kasi nga sabi, ang kotse daw ay naka-insured. Yung bahay naka-insured. At yung kayang sumasakay naka-insured. So, kung ang bahay mo ay 5 million, 5 million ang insured yan. Pag ang kotse mo ay 2 million, 2 million insured yan. Ay paano kaya yung kasakay? Ilang million ang covered? At pag kung kukuha man, sabihin pa sa mga agent, ano ang pinakamababa? So, ganun. So, dapat protektado natin ang ating pamilya, protektado natin mismo ang ating sarili, na pagdating ng panahon, kung ano man yung kinikita natin ngayon, ay babalik na ganun din ang dumadating sa family natin. So, properly protected tayo. So, ano naman yung long-term care? So, ito yung sinasabi. Halimbawa, hindi ka kunin ni Lord, humaba pa ng buhay mo. So, para ito, ngayon pa lang, sabi nga nila, ano ba yung hinahanda mo ngayon? Kung ano yung hinahanda mo ngayon, doon magdedepende yung desisyon mo ngayon. At para pagdating ng panahon, ano yung mangyayari na dapat piniprepare mo pa ngayon. Kasi hindi naman tayo nga, sabi ko nga kanina, huwag tayo magdidepende, hindi tayo aalagaan ng gobyerno. Although may alaga ang gobyerno. At ang mga anak natin aalagaan tayo. Hindi tayo yung bang talagang protektado tayo. Kaya kailangan tayo ay hanggang ngayon, alam na natin kung ano ba yung mangyayari natin sa hinaharap. Sabi nga ni Tito Joey, CEO Joey, sabihin mo sa akin kung magkano ang ipon mo ngayon at sasabihin ko sa iyo kung kailan ka mamamatay. So, it depend on the preparation. Ano ba yung pinipare mo ngayon? Na para pagdating ng panahon, ay yun ang magpoprotekta sa iyo habang matanda ka. So sabi nga, yung sinabi ko kanina, yung higher education, so dapat prepare natin yan, ang ating mga patanda. Kasi meron tayong insurance na pwede i-cover ang education, cover yung ating, kung ano yung mga goal natin sa buhay, yun yung meron tayong topic doon, para kung ano yung ipaghahanda natin, doon natin, kung anong investment na dapat natin pasukan para doon. So mayroon tayong separate discussion para doon. So meron din tayong pinag-aaralan na protect your future. So kailangan din protektado natin yung ating mga ari-arian. So dapat, kasi kalimitan daw, yung iba, sa ngayon mababait yung mga anak, nagmamahal yung anak, pero once na may mangyari doon sa magulang at may naiwan ng mga ari-arian, sila ay nagre-reunion ay sa korte. Kasi nga, nag-aaway na sila doon sa kanilang kayamanan nung naiwan nilang pamilya ng kanilang magulang. Kaya ngayon pa lang, habang ikaw ay malakas pa,
i-prepare mo na yung iyong future, no, ay yung iyong mga ari-arian. Meron din tayo dyan. Tuturo na sa atin kung ano ba ipa-prepare yung ating mga ari-arian para yung mga anak natin hindi mag-aaway-away pagdating ng panahon. So kung sa labas, kung sa mga ibang mga institution, gagastos tayo ng mga 100,000 dyan. Pero kung sa IMG, kung member ka ng IMG, 18,000 lang makakagawa ka ng korporasyon ng sarili. So meron tayong discussion para dyan, para lalo pang maliwanagan kung ano nga ba dapat pag-protect ng iyong future. So far meron po bang naiintindihan? Walang sumasagot. Nandiyan po ba kayo? Sige, tuloy po tayo. So, ano naman po ang makukuha ko kung ako ay mag-member ng IMG? Ano ang mga benepisyo na makukuha ko? Bukod pa doon sa mga sinasabi ko nauna na mga learning, mga series of education, ano pa yung makukuha ko? Pero pa doon sa mga sinasabi kong yon na lot of knowledge na pinag-aaral natin ay ano pa ang makukuha ko pa na bukod pa doon. So meron po tayong pag nag-member kayo, lifetime member, pag nag-member ka ng IMG, meron lang po tayo na renew na 1,500 para doon sa bagong partner. Para pag nagre-renew tayo ng lisensya sa civil engineer, nagre-renew tayo ng lisensya after 3 years, dito may ganting every year 1,500 na masusustain naman po yun. Makukuha, hindi mo mararamdaman yun. At sabi nga ni Ma'am Johanna, kayang-kaya, katiting lang yung 1,500 kaya ng Johanna. Isang pitik lang yun. So, tayo po, ang IMG ay yung naka-tie up sa mga malalaking financial institution na meron tayong healthcare, meron tayong life insurance, meron tayong investment, meron tayong ka-tie up na real estate, may mga general insurance, may mga allied services. Yan po yung mga ka-tie up nating mga company na parang ikaw yung IMG, parang broker, para bago yung tawag dito, Lazada, yung tumatawag lang. So wala naman siyang product, pero tatawagan lang siya, so di-deliver lang. Parang Uber, may Uber ka, ang Uber walang kotse, pero ang nagtatrabaho sa kanya, Uber, kumikita sila. So ganun din sa IMG, may mga naka-tie up siyang mga financial industry na yun ang ating ino-offer doon sa ating mga kapwa Pilipino. So marami po yan. So ang number 1, meron po tayong mga financial free seminar na katulad ng ginagawa natin. So tuturuan tayo ng may mga seminar, may financial workshop, may financial books, meron tayong bibigay pong mga libro na dapat nating pag-aaralan. So meron din po tayong financial check-up. Ano nga ba yung financial check-up? Kasi kung sa doktor, pag ikaw may sakit, sa doktor ka pupunta. Pag ikaw ay siraan sa sakya, sa talyer ka pupunta. Pag ikaw ay siraan ngipin, sa dentista ka pupunta. Pag siraan bulsa mo, saan ka pupunta? Sa mananahi. So iba po yun sa mananahi. Sa financial check-up ng bulsa, ay hipuin nga po natin ang bulsa natin kung mainit na. So kung mainit na yung ating bulsa, kailangan ng check-up niyan. So nandito po ang IMG para ma-check up natin ang iyong bulsa. So meron din po tayo mga financial education para mag-i-exam ka lang para maging kang associate financial planner. So ako hindi pa nakaka-exam niyan, pero may mga series of tuturuan ka naman ng IMG para makapag-aral para sa pagdating ng exam, alam mo na yung exam. Tuturo naman natin ang IMG. So meron din tayong pag naging member ka ng IMG, meron na agad tayong 100, pag associate meron ka ng 100,000 accidental insurance na automatic na magkakaroon ka pag nag-IMG. Tapos pag magdadagdag ka lang ng 500 pesos, one time na 500 pesos, ikaw ay meron ka ng life insurance na 500,000 as long as ikaw ay member ng IMG. So yung 500 mo, yun lang, one time lang bibigyan ng 500. So kung ikaw naman ay malabo mata, katulad ko, kailangan ko ng salamin, kaya pag uwi ko, magpapacheck up ako sa De Los Reyes Optical. So meron tayong free na frame na 2 every year, tapos yung lens na lang ang babayaran natin. So meron din tayong unlimited consultation sa Kaiser at pwede rin may discount para sa family natin. Meron na tayong mga ka-tie up na mga Kaiser Hospital, Kaiser Medical Center. Kalimitan meron tayo nasa mga mall, yung mga Kaiser Center. So bukod pa doon sa Kaiser, ito na yung sinasabi natin na
healthcare product na meron siyang long term, may short term, at saka may senior care, meron din itong investment. So malalaman din, meron po tayo separate na lecture para sa Kaiser kasi mahaba po siya. So sa 2026 po, Kaiser naman itatapi ko. So sabi nga nila, dalawa lang ang if sa buhay ng tao. What if you die too soon? So kailangan mo life insurance to protect your family. What if you die too long? So kailangan mo healthcare at long investment para maprotektahan ang pamilya mo o ikaw mismo. Na pagtanda mo, yung money, yung pera mo, yun ang magsusustain sa pagdating ng panahon. So meron tayong, ito yung sa MOS 18, maganda rin po. Nung una, hindi ko naintindihan yung MOS 18, pero maganda itong dito may sinasabi kung anong goal mo sa buhay. Pwedeng mag-goal ka para sa education ng anak mo, para sa pagpapakasal, may goal ka yan. So si Sir Tito, si Joey, siya ay magpapaliwanag ng MOS 18. So dito naman po sa mga investment, meron po tayong kung sa CUL, every maglagay ka ng investment sa CUL, meron kang 3.5 to 4% na entry fee. Pero kung member ka ng IMG, every investment wala nang bawas ang iyong investment. So meron nag-invest po tayo sa Rampware, sa Soldivo at Ram. So ituturo po din natin kung paano yung pagtamang paglagak ng pera sa mga mutual fund. So meron din tayo pong once na mag-member ka, meron din pong additional na 1,000 pesos na mutual fund, initial fund para sa iyong mutual fund. Meron kang agad na automatic na 1,000 na fund mo. At ngayon pa rin po, meron pang plus 5,000 pesos na fund galing sa ating mga CEO, CEO test. Na kung once na ikaw ay maging MD ngayong buwan, o kaya MD, SMD, green jacket, mayroong bibigay po na funds si Tito CEO Joey at CEO Tess. So ngayon, so alam ko marami nilang bibigyan ngayong buwan. So kaya sama na, join na kayo sa IMG. So ito naman po sinasabing may access sa MyTrade, ito katulad din nga sa COL na yung nagbabantay ka. So meron din po tayo dito na MyTrade. Meron kasi, di ba sa labas meron tayong Nomura, merong BPI, merong COL nga. So yun, meron din po tayo ng ganun. So every transaction mo, free and entry fee, wala pong babawas sa atin. Meron din po tayo kung gusto mong pabatak. So sabi nga nila, si Erap daw ay nagpabata, nagpaturok. So meron din po tayo ng ganyan. Meron tayong sa ozone therapy na gusto mong pabata, magpabatak. Yan. So, meron po tayong ozone na 20% na discount para diyan. So kaya join na. Maraming mga benefits po natin nakukuha. So meron din kung tayo po ay magaling sa mga digital marketing tools, ito po yung ginagamit natin, yung iDominate. Ituturo din po sa atin kung paano yung paggawa ng Dominate. So pag yung mga ads mo sa Facebook, so daan natin sa Dominate, so marami makakapture. Meron mga tao magtuturo din po sa atin ito. So meron din tayo mga discount sa mga car insurance. Halimbawa, siyempre may kotse ka, kailangan mo ng car insurance. Magta-travel ka, may bahay ka, may car insurance. So ganito, pwede mo rin ito maging negosyo, yung mga non-life insurance na kung gusto mong kumuha yung kaibigan mo, i-offer mo yung car insurance, so susulat lang tayo sa IMG non-life IMG Corporation. So tutulungan tayo at yung commission mo sa iyo na. Yung imbes na dadaan ka pa sa ahente, ikaw na mismo ang ahente mo, ikaw ang ahente ng kaibigan mo para kumuha ng insurance para sa sasakyan mo, sa bahay mo. So, dito pa rin meron kami mga discount at saka commission sa mga SMDC, Ayala Land, DMCI. So, kung halimbawa ikaw ay kukuha ng bahay sa SMDC, susulat ka lang dun sa IMG para meron dun silang katay-up kung sino yung tatawagan natin para sila yung mag-process ng pondo mo. So, hindi ka nadadaan sa commission, hindi ka nadadaan sa ahente. At magkano ba ang makukuha ng commission mo? So, more than 90,000. So, ako'y ahente din po ng isang company para sa mga condominium. At meron kami 2.5%. So, at noong panahon na yun ay malakas yung aking benta ng kondo. So, malaki diyan sa kaya kung gusto niyo ng bahay, ng kondo, SMDC, Ayala Land, DMCI, pero meron pa rin tayo sa labas kung gusto niyo yung iba,
kontakin din niyo po ako. Meron din tayo doon. So meron pa rin po tayo kung halimbawa siyempre hindi naman tayo dalagin tayo pupunta rin sa kabilang buhay. So meron din tayong mga memorial lot na sabi nga nila ang memorial lot daw po ay monthly ang taas ng value ng memorial lot. Meron po tayo dito sa Heaven Infinity Memorial Garden, ito po ay nasa Batangas. So sabi nga kung kumuha ka sa Batangas, alam mo na kung saan ka pupunta pag kinuha ka na ni Lord. So maganda rin pong investment. Kung hindi man sa iyo, investment yan para ikaw pang hahanapin kung gusto nila nung lupa mo. So meron din tayo pong mga courses na pag-aaral. So meron tayong si Jong Hilario yung tungkol sa mga media marketing. Meron po tayo si Shana Sino, ito naman po yung gumagawa ng libro. Within 90 days makakagawa ka ng libro. At ngayon kung member ka ng IMG, 40% po discount. Parang yung 5,000, 2,000 na lang ibabayad mo in 90 days. So yun, makakasulat ka ng libro. Halimbawa, anong paglibro? Gagawa ka ng libro kung paano ano ba ang aking journey sa IMG. Igagawa mo ng libro. So yan, si Sino. Meron din po tayong sa mga email marketer, si Mr. Alan Ngo, at sa mga real estate, si Mr. J. Castillo. So tutur din po. Yan, pag member ka naman ng IMG, meron tayong portal, makikita natin kung ano yung mga ino-offer nila. So, sabi nga nila, kung nun daw ay may mga wedding planner, so meron din tayong nagpaplano pag may nangyari na sa atin. So, meron tayo pong kapartner, si Everest ng Memorial Services. So, meron din po tayo discount yan. So, sabi yung kanina nga po, yung katulad sa asset preservation, habang yung ikaw ay gumagawa, nagpapalaki ng kayamanan mo, kailangan may protektado din yung kayamanan mo. So meron tayong asset preservation nga, naka-tie up natin na gagawa ng mga will of testament, kung gagawa, so mga gagawin, mga prepare para pagdating ng panahon, para gagawa tayo ng korporasyon na para sa pamilya natin na in case may mangyari sa iyo, equally divided yung iyong kayamanan sa mga pamilya mo na hindi mag-aaway yung mga anak mo. So ituturo din po natin yan sa later on. So kung gusto mo naman ng kotse, siyempre meron ka ng pundo, gusto mo rin ng kotse. So kung gusto mo ng kotse, gusto ko yung kotse pula, Toyota. So email ka lang. So imbis na dumaan ka pa sa hindi kahit ikaw pumunta sa Toyota, pagdating mo ng Toyota, meron pa ring ahinting lalapit sa iyo, dadaan ka pa rin sa ahente. So may makukuha pa ng komisyon sa iyo. Pero kung ikaw ay IMG member, ikaw na mismo ang ahente sa sarili mo, yung komisyon mo, sa iyo na yung komisyon mo. Hindi na dadaan sa ahente. So saan ka pa? So kaya join na. So sabi nga, pag ikaw ay member ng IMG, para kang nagtatayo kang business, para kang may business, may own business ka. Meron kang financial educator, meron kang sariling time, may online system, makakatulong ka pa sa ibang pamilya, nag-aaral ka na, natututo ka pa, nakakatulong ka pa, yung mga bayarin mo ngayon na nawawala at wala ka ng utang, kumikita ka pa, at yumayaman ka pa. So kaya join na sa IMG. So, as isa pa, habang ikaw ay IMG, makakapag-travel ka pa around the world, free. Kaya so meron po ng mga ito, may mga bracket kung paano ito makuha. So ipapapaliwanag din po natin ito later on. So tapos pero pa doon meron tayong makukuhang pins katulad po nito, meron akong pins. Ito yung MD pins. Ito po may isang diamond, pag MDD 3 diamond, habang tumataas dumadaming diamond. Isasanla ko nga ito pagdating ko sa Pilipinas kasi may diamond daw to. So tapos meron tayong relo pag SMD kasi Ma'am Arlene, kaka-SMD si Ma'am Shane, si Ma'am Arlene, magiging SMD na yan this month, so magkakaroon sila ng relo. So pag may mga singsing, si CEO Joey, may mga singsing na yan. So kasi habang nag-iiba't iba yung kulay ng singsing, iba't iba rin ang value, million ang value pag nagkaroon ka daw ng singsing, million na yung commission mo. So tapos magkakaroon ka pa ng kotse, free. Sa IMG. Kaya join na sa IMG. So, mayroon pa tayo isang bagong kapartner. Ang kapartner natin ay yung Palawan. So, pag tayo nagpapadala sa Palawan, yung imbes na sa regular na 15 pesos, magiging 5 na lang.
So habang tumataas kasi ang padala, tumataas yun. Pero ang maximum ng Apalawan ay 345, pero kung IMG member ka, 50 pesos lang yung IMG sa pag-member ka ng IMG. So lahat yan, kung pagsusumahin natin, hundreds of peso para dun lang sa benefits o sa mga commission na nakukuha mo dun sa mga services na yon. Dun pa lang sa mga ka-tie up na company ng IMG, meron ka ng pera. Bukod pa dun sa mga knowledge na natututunan mo habang tayo nasa journey ng pag-angat dito sa IMG. So, bukod pa doon, sa mga benefits na nakukuha natin, meron pa ng other side kung paano tayo kumita. So, kung sa associate, magkakukita ka, 24,000. So, masama ba yun? Ang income mo per month ay 24,000? Kung marketing director ka, meron kang 44,400? Or senior marketing director, 56,400? So, saan ka pa? So, tuturo natin kung paano. Oh, kung ayaw mo ng 56,400, meron pang 180,600 per month kung ikaw ay SMD. At ayaw mo pa yan kung mas mababa pa sa iyo. Meron pa tayong 2,304,600 per month and up. Kaya lang siyempre, sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating pagpapunyagi sa buhay, hindi tayo pwedeng nakahiga tayo, gusto ko ng 1,000,000. Walang babagsak diyan sa higaan mo na 1,000,000 kung hindi ka nagtatrabaho. Lahat ng bagay ay pinagsisikapan. Lahat ng mga success mo sa buhay ay kailangang meron kang pinagkihirapan. Dapat ay meron kang preparasyon. Ano ba para kumakuha yung 1,000,000? Gusto ko ng 1,000,000 pagdating na 5 taon. So ano yung gagawin mo sa 5 taon na yon? Titigil ka, uupat, hintayin mo si 5,000,000? So, dapat prepare. Ano yung dapat para makuha yung 2,304,600 per month? Ano yung gagawin mo para makuha mo yan? So, join na sa IMG. So, sabi nga, life is all about choices. Ano nga daw yung gusto mong maging after 5 years? Ano yung maging gusto mo? Di ba kalimitan sa mga bata ano yung maging gusto mong maging pagdating ng pag-aaral mo? Anong gusto mong maging? So tayo rin, ano yung gusto mong maging ngayon? Habang may panahon pa, ano yung gusto mo? Kailan mo gusto? Kailan mo gusto ang prepare mo ngayon? Ano yung gusto mo? Para sabi, fight something you believe in put your life to fight it. Ipaglaban mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung nais mo sa iyo o sa pamilya mo. Ipaglaban mo. Save your future, build of your future, be a part of something big. Sabi nga di Bill Gates, if you are born for, it's not your mistake. But if you die for, it's your mistake. So, magsikap tayo. Mag-aral kung paano tayo makawala dun sa kahirapan. Alam na natin, tinuturo naman natin kung ano yung secret ng mga wealthy. Tinuturo sa atin, ano ba yung ating gagawin para pagdating ng panahon, yung ating naranasan na kahirapan na katulad ng naranasan ko, hindi raranasan ng mga anak ko at ng mga ibang henerasyon na pagdating. Kaya kailangan putulin na natin kung ano yung mga dati nating kaugalian. Ngayon pa lang, gawin na natin ano yung tama para sa ikagaganda natin, ikagaganda ng ating pamilya. Sabi nga nila, financial independence is not a dream. It is a decision. Nasa iyong kamay ang desisyon. And I believe IMG ang sagot doon. And I'm proud to be a member of IMG. Maraming salamat po. Ayan, congratulations. Bigyan po natin ng virtual round of applause ang ating next Senior Marketing Director, si Marketing Juanito. Ang galing naman, ang daming clap ha. Salamat. Sabihin, kayang-kaya. Nakaraos po. Maraming salamat. Nakaraos pa ba yan? Kinabahan pa daw yan, kinabahan. Oo nga. Sige, go ahead na, Tito SMD Jack for our question and answer. Stop sharing po yan. Lalagay, stop sharing. Oo, stop sharing lang po. And Salamat po. salamat po ng marami. Maraming salamat, Engineer Jun. You make us proud. Congratulations. And you share good insights and good experience today. So maraming salamat po and congratulations.
First timer pa yan. Ayan. First timer pa Oo nga. yan. Ilang minutes po? 1 hour and 7 minutes. Wow. Okay na. Mm-mm. So, Salamat, Ikaw, salamat po yes. sa lahat. Salamat po sa lahat na nakinig. Sana po ay kahit katingting na kaalaman ay meron po ako napahatid sa inyo. Maraming salamat Salamat po. po. Ayan. an honor, Sir Jun, na nakinig sa iyo. Kahit na lagi nating naririnig, but eventually may mga bagong ideas pa rin na pumapasok. From Correct. Oo. personal experience na galing ni Sir Jun. Iba talaga yung Tito Jack, kapag nagdi-discuss ka, tapos personal experience yung sinasabi mo. Marami ka talagang mapupulot. Aba, basta lang pumapasok po. Pumapasok. Hopefully sa lahat ng mga listeners natin for tonight, may natutunan din tayo. And most importantly, yung ating mga natutunan is may apply din natin sa ating mga sariling buhay. So at this juncture siguro, Naku pala si Sir Ephraim. Sir Ephraim. pahingain muna natin si Sir Jun kasi baka maubos na yung boses niya. Magsimula tayo ngayon sa question and answer. So ahead po, Tito. Raise hands lang po kung may mga question or may mga shout out kayo sa inyo pong mga na-invite. Yes. So kung may mga questions po, huwag kayong mahiyang mag-clarify. Andito si Sir Jun, si Tita Tess, Tito Joey para matulungan kayong mapalalim pa yung iyong nasimulan ngayon dito sa IMG. So, yun. Yan yung pinaka... Ayan, tawagin daw natin, Tito, si Jong Totemio. May shout out ba? Oo. Pwede daw ba si Sir Jong Totemio? Tama po ba, SMD Vicky? Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ng name. Yes po, tita. May question po si Sir Jong. Guest po siya ni Mr. Barry Gold. Hello, Mr. Jong. Sir Jong, paki-unmute na lang, Sir Jong. Pa-unmute naman po. Ay, baka lumabas po for a while. Hello po, nandyan po ba kayo, Sir Jong? Nandyan, Tita yata. Wala ba? Mr. Jong, ayan. Kaya lang, ayun, nag-unmute na po siya. Hi, sir! Mukhang hindi niya naririnig. Oo. Sige, SMD, mamaya na lang po. Baka hindi niya nababa. Shout out daw sa mga guests natin for tonight. So, sinong gustong i-shout out yung mga members nila diyan or mga guests nila? Mag-unmute na po kayo, mga SMDs or MDs. Hello, good. May invites. Okay, Arnil. Yes po, shout out po yung IMG members from Surigao. First time nila naka-join. Si Sir Wow. Alan. Pilipinas, Yes po. Wow, very good. Sir Alan Dagok at saka si Ma'am Michelle Malilin from Surigao po. Surigao. Baka gustong magsalita, Tito MD. Yes, Sir Alan, baka pwede po kayo magsalita. Saan ba si Sir Alan? Hanapin natin. Sir Alan PH Alan Dagok. PH Alan. Ayan. Baka na-out siya, Tito. Wala siya hindi ko siya ma-identify sa room. Nandito po. Saan niya? Si Ma'am Michelle nandito, I think, di ba? Si Yes Ma'am po. Michelle is from Surigao. Go Yes ahead, po. Ma'am Michelle. You are already unmuted. Hello po. Hi, Ma'am. Hello po. Hello, sir. Go ahead. Si Ma'am Michelle Malilin from Tandag, Surigao del Sur. Yes po.
Pero tama, Michelle. Gusto lang namin marinig yung boses mo, ma'am. So baka may clarification or questions ka or kahit na mag-greet na lang. Mag-greet na din, pwede na. Cero ka ang tanong panyak nila. Yan, hindi natin maintindihan. Para matuto din tayo, Tito Jack, ng dialect nila. Oo, mga Surigao nun, mga ano yun. Baka mamaya punta tayo sa Surigao eh. Oo. Si ano, guess ni ano yan. O, sino pa yung may mga guest dyan na gustong i-shoutout? O, ipakialin yung sarili ko. Si Mark Tolentino daw, Tito. Go ahead, Sir Mark. Shout out sa iyong mga guests. Ito ma'am, shout out po sa team JCR Extreme. Sa team Sir Jun po. Congrats Sir Jun. Papakape ka na. Salamat. Gusto mo makdo? Salamat sa nagpamakdo Si Sir John, virtual coffee. O, mag-coffee tayo. Virtual coffee tayo. Sabi nga ni Sir John, kaya hindi na siya umattend, hindi daw ako nagpapakape. Patay tayo dyan. Pwede ba padala yan sa Jeddah? May 3-in-1, sir. Padalan mo. I-shout out ko lang. Okay na po, Sir Mark? O meron bang pwedeng gustong magsalita? Sino pang may mga guests dyan for tonight? Paki-shout out yung mga guests ninyo. Okay, go ahead, Tito Arnel. Meron pa rin po invitee ko si sino to, si Sir Ray Cañete. Actually nakapag-seminar na siya last January sa Jollibee na function hall. Baka pinsan ko yan, Cañete Si Sir Ray. Tapos meron din po isa shout out ko si Sir Edimar Jaime. Ayan. Sir Edimar, you can unmute yourself po if you have any question or anything to say. Ay, tatanong lang po ako, no? Go ahead, sir. Iba po nagpa-member, ano po? Insured or secured po bang ibabayad natin sa Kaiser? Paano po kung malugi ang company? Paano po ito? Ayan, magandang question talaga yan lagi. Siyempre, para laging sumagot ng mga ganyang question na para talagang thought-provoking and legally provoking. Andyan si ating Tito CEO. Sir Joey, paki-answer naman po. Paano kung magsara yung kumpanya? Hindi na bukas. Thank you sa question, sir. Well, hindi naman tayo pwedeng magsabi na lahat ng ating kumpanya is guarantee kasi wala namang guarantee dito sa mundo. Pero ang sinasabi natin ay tingnan natin, kasi nung ako ay nag-join din, ganun din yung aking nasa isip. Paano kung magsara? Marami naman tayong nakita na nagsara. Kaya nagtingin-tingin at nag-aral muna tayo. So kung ang tinutukoy po ninyo is investment sa Kaiser, which is a HMO, well, hindi ko magagaranti na hindi magsasara. Kasi yung iba nga, napakatagal na, nagsasara pa din. Pero kung ang pagtitingin natin is that, nung magsimula ba yung Kaiser, magkano ang kanyang capitalization? Sa Pilipinas po, para makapag-start ka ng HMO company, 60 million na, pwede ka nang magsimula eh. Pero dahil seryoso yung mga tao na nasa likod ng Kaiser, ang kanilang capitalization, 160 million na kaagad. Capitalization sa unang pagkakataon pa lamang. Pangalawa, iba yung mga kumpanya, pagkatapos mong magpa-register sa Securities and Commission, kung saan siya yung nagtitingin ng corporation, may second license pa yung mga iyan. Under our law, ang mga HMO ay minomonitor ng Department of Health at ang pinaka-estricto sa monitoring nila ay ang Insurance Commission. Kung saan kanilang
quarterly and semi-annual and annual result of operation and also your financial position, pinapadali nila doon at monitor kung sa mga standards ba nila, nakakapasa na sila. Kasi the moment na hindi na ito makapasa, papatigilin na sila. Pangalawa is that, pangtatlo is that para maproteksyonan ang publiko. Dahil nga marami ng mga pre-need company, katulad nung CAP dati, tapos yung Prudential. Naging aral ito sa Insurance Commission kung saan kapag ikaw is katulad ng pre-need company o kaya katulad ng HMO at may mga product ka kung saan magbabayad tayo ngayon at ang iyong benefit ay aabot pa ng 10 taon o 13 years bago makuha, ay nire-require sila na at least 49% to 51% ng premium na binabayad o kaya in our case, membership na binabayad sa kanila should be deposited intact sa isang mutual fund o kaya naman is nasa isang trusts kung saan hindi nila hawak iyon. May ibang bangko and na humahawak doon. Para kung sakaling ang isang HMO o kaya ang pre-need company ay magsara, at least may babalikan ng Insurance Commission ng mga 41 to 50 na 51% para i-distribute sa mga nag-contribute doon o kaya member doon. In a case sa Kaiser, ang ating depository bank kung saan naghahawak ng 51% na naka-deposito para sa mga shareholder is ING Bank and Deutsche Bank. Lahat ito is foreign bank para maproteksyonan tayo. Pero itong tanong na ito ay gusto ko lang i-clarify. Kasi karamihan sa mga Pilipino, ganyan ang tanong. Pagamat pag tinanong natin sila, ang tanong ay, gusto po ba ninyong magnegosyo? At ang palaging sabi natin, oo, gusto naming magnegosyo. Actually, kapag matapos nga yung ating kontrata dito, uwi tayo para maging negosyante. Ang tanong, may kasiguraduhan ba na hindi magsasara ang negosyong ipupunta natin? Of course not. Sapagkat kapag pinag-aaralan namin sa business, sa lahat ng sa start ng negosyo, usually 80% nito sa 5 taon ng 5 taon nagsasara na. Ang natitira pa na 5% ay magsasara sa susunod na 5 taon. So konti na lamang ang natitira, no, para yun. Pero bakit gusto pa din natin magnegosyo? Kasi yun yung chance. Kaya ngayon ang tinatanong natin is that kung gusto natin na magkaroon ng investment, pero hindi naman tayo nagtitiwala sa ating monitoring agency sa Pilipinas, ay huwag na rin tayo mag-isip na magnegosyo pa. Sapagkat all businesses, including investments, are all subject to risk. Pero, siyempre, para maproteksyonan iyan at para maging mga aware tayo, we continue to do that sapagkat kung hindi tayo nag-invest ngayon pa lang, talo na tayo. Pero at least kapag nag-invest ka, ilalaban pa natin yun, maaaring matalo, maaaring manalo. Sapagkat all investments are all income. Investment is also subject to risk. Tanong pa po?